class? Good afternoon, teacher! Okay, bago tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayon, gusto ko muna magpakilala. Pwede ba yon? Opo! Okay. I am J.R. Bustamante de Jesus. I am second year college, taking a Bachelor of Elementary Education in University of Eastern Pangasinan. So, nagpakilala na ako. Gusto ko din kayo makilala isa-isa. Pwede ba yon? Opo! Starting with you. Oh, nagkakatawa. Go. My name is Darrell James Caballero, 8 years old. 8 years old. He is Darrell Caballero. Next one. My name is Aryan Nicole Biggersit. I am 9 years old. Okay, Aryan. She is 9 years old. Next one. My name is Pilar de Andaya Santiago, 9 years old. Okay, or Vial. Pwede natin siyang tawagin Vial. She is 9 years old, right? Yes. Okay, next one. I'm Christine Jello E. Bustamante and I'm 10 years old. Oh, Christine Jalo. She is 10 years old. So, since nakilala niyo na ako and nakilala ko kayo, syempre magkakaroon tayo ng motivation. Ang motivation na yon is, syempre, may makanya-kanya tayong gamit. Mamaya, sasabihin kong tatayo tayo para basahin itong motivation na inanda ko. Pakinggan niyo ako kasi ituturo ko sa inyo to bago natin sayawin, okay? Opo. So, this is my motivation. Are you ready, kids? I am teacher. I can hear you. I am teacher. Okay, let's do this. If you use this material, clap your hands. If you use this material, clap your hands. If you use this material, if you use this material, if you use this material, clap your hands. That's great. Okay, fast learners. So stand up and do it with us. Hawakan niyo yung mga gamit. Okay. Sabay-sabay natin kantahin. Ako muna. Are you ready, kids? I am teacher. I can't hear you. I am teacher. Okay, let's do this. If you you use this material, clap your hands. If you use this material, clap your hands. If you use this material, if you use this material, if you use this material, clap your hands. That's great. Okay, very good. Bigyan ng bird clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Okay, tapos na tayo sa motivation. We're going to proceed our classroom regulation. Siyempre, tapos na tayo sa introduction, motivation, may classroom tayo. Makinig ha. First, classroom. Siyempre, proper seat para maayos tayong tingnan. Second, respect from each other. Para may respect begins respect. Third, is listen and cooperate para mas maintindihan natin yung lesson for today at mas madali nating matutukan yung mga iba't ibang pag-aaralan pa. So the last one, if you have a question, please raise your hand and ask for teacher. Hindi sa katabi o kani-kanino man. Mag-ask kayo ng question kay teacher. Okay. Dahil tapos na tayo doon, ready na ba kayo? Opo. Okay, ready na tayo. So, we're going to proceed our discussion.
Okay. Class, based sa ating dinikit, based ko sa dinikit ko, ano yung question nyo? Ano yung idea nyo kung bakit ko i-discuss to? Or ano yung need nyo malaman? Para saan to? Yes, Jello? Ang pangangalaga ng sariling kasuotan. Okay, what else? Para sa sariling kasuotan. So, para sa ating sariling kasuotan, may mga iba't ibang materials tayo or may iba't iba akong materials na i-represent ngayon, which is 6 sila. Kung ito ay magagamit sa ating sariling kasuotan or pananatiling malinis sa ating kasuotan. So, umpisa na natin. Sa pagiging manatiling malinis at maayos sa ating sariling kasuotan, dapat nating pangalagaan ang ating mga sarili. Maraming kinakailangang isaalang-alang para hindi agad masira o magmukhang lumang ating mga kasuotan. Tama ba? Opo! Kinakailangan rin nating malaman ang mga tamang kasuotan o isusuot ayon sa panahon, pupuntan o gagawin. Mahalaga naman natin malaman ang mga paraang pananatiling kalinisan at kaayusan sa ating mga sarili. So, sa ating topic is pangangalaga ng sariling kasuotan. Who wants to read the number 1? Sinong gusto magbasa? Christine Jello. Ang karayom at sinulid, ingas, needle, and thread ay mahalaga sa Okay. pananahe katulad ng pagdudugtong ng mga punit na tela. Karaniwang ginagamit ito sa mga kababayan natin ay ang hanap buhay ay mananahe na siyang kinabubuhay ng marami sa atin. Okay, thank you. Very good. Ang karayom at sinulid ay karaniwang ginagamit sa ating mga kasuotan kung ito ay may butas, may sira man o need ng i-repair kung tawagin. Ang sinulid at saka karayom ay mag-partner. Kung wala yung karayom or sinulid, hindi natin magagawa ng paraan kung yung mga damit natin or kasuotan is may punit o may butas. So next one. Didal, who wants to read? Or ako muna, sige. Ang didal, or sa English, ay thimble. Ang isang maliit na kagamitang pananahe, sa pananahe, maaaring yari ito sa plastic o metal. Isinusot ito sa daliri. Daliri upang magsilbing panulak sa karayom or partibli at aspili. Nagagamit din itong pangangalaga sa balat ng tulis ng karayom or aspili. So wala akong didal pero siya yung nagproprotekta sa daliri para hindi matusok yung kamay natin sa karayom. So the next, who wants to read? Who wants to read? Go, tuturan ko kayo. Darrell. Ang medida. Or sa English ay tape measure. Nasaan yung medida? Medida, ito. Medida ang tawag dito. Or sa English ay Tape measure tape measure. Very good. Okay. ay Continue. ginagamit sa pagsusuot ng tela Pagsusukat ng tela. pagsusukat ng tela at ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Kailangan Nakaiklid nakaiklid o nakarolyo ito. pag hindi na ginagamit. Karaniwang ginagamit ng mga mananahe tulad ng patahe ng dress, costume, kasuotan, pati na rin mga
basahan na ating ginagamit. Okay, thank you, Darrell. Ang medida ay isang pagsusukat ng tela. Maaari itong iba't ibang klase ng medida. Ang meron lang tayo dito yung parang kumbaga tape measure. Kumbaga ito ay isang gamit ng mananahe. May iba't iba tayong pagtayan nito is dress, costume, or pwede din yung basahan, yung ginagamit natin sa bahay. Maaari natin sukatan kung ano ba yung size na gusto natin gawin. Sa next one, ito ay ang pin cushion. Ang pin cushion naman ay nagsisilbing tusukan ng aspili or pin at karayom pagkatapos manahe. Karaniwang nasa loob nito is bulak. Alam niyo yung bulak? Opo. Okay. Karaniwang nasa loob nito ay bulak upang mas organized tignan ang mga kagamitang pantahe at para hindi ito mauwi sa kapahamakan kung sakali. Ito yung tinatawag na organized sa pagiging sa pagtutusok dito ng karayom para hindi kalat-kalat tignan yung karayom para mas organized. Kasi delikado kapag kalat-kalat yung karayom, mapakan, matetano tayo, hindi ba? Kaya ito, pin cushion, pangtusok sa mga aspili, pin or karayom. Next one, gunting. Ang gunting or sa English ay Scissors. scissor, very good. Or shears. May iba't ibang klase ng scissor. May scissor, may gunting pang tahe, which is eto. May gunting ding pang kitchen, hindi ba? May gunting ding pang halaman. So, isa itong aparato na ginagamit pang gupit ng mga bagay tulad ng tela. Pero may mga gunting din ginagamit tulad ng papel, pang kitchen, or tools, etc. Tulad ng sinabi ko. So, the last one is the emergency bag. Marami itong gamit bilang tusukan ng pin at karayom upang hindi kalawangin ang mga ito. Pinong buhangin. Alam niyo yung buhangin? Opo. Pinong buhangin, kaya lang wala tayong emergency bag. Mabigat siya, hindi tulad ng ang pinagkaiba ng emergency bag at ang pin cushion, which is cotton yung laman ng pin cushion. Samantalang emergency bag is ano? Buhangin. Buhangin. Tama. Buhangin ang laman ng emergency bag para hindi ito kalawangin sa loob nito. Ginagamit ito upang matanggal ang kalawang ng karayom or aspili. So yan yung 6 na bagay o magagamit natin sa sariling pangkasuotan kung ito ay may butas, may punit, or gagawa ng mga bagay na kasuotan. So, dahil na-present ko na-discuss ko naman na ang 6 na present kong gamit, let's review nga kung may naalala kayo. Ano nga ba yung 6 na present ko kanina ng kagamitang sariling kasuotan na ginagamit or material sa sariling kasuotan? Give me 1. Sinulid. Okay, Bial. Sinulid. Sinulid. May kasama siya. Karayom. Very good, Bial. What else? Bidal. Didal. Very good. Arian. Medida. Correct. Naaalala nila. Darrell. May 3 pa. 6 yun. Pin cushion. May pin cushion. Pin cushion. Tama. May 2 pa. Emergency bag. Emergency bag. Next one, the last, Arian. Gunting. Gunting. Very good. Yung 6 na yun is nagagamit sa pangangalaga sa sariling kasuotan. Ang medida, didal, gunting, emergency bag, pin cushion, and yung isa is karayom at sinulid. So, na-review na natin
let's go to our activity. Yung activities natin is wag na need ng paper or any pencil, ball pen kasi may nanda ako ditong ating gagamitin. Can you read the direction? Basahin at sagutan kung ano ang tinutukoy sa tanong sa pamamagitan ng mga larawan. Okay. May ipapakita akong larawan or pictures. Tapos, hulaan nyo or tingnan nyo dito yung tinutukoy ng bawat tanong. Okay? Okay. Tapos, i-circle nyo lang yung letter. Gets po? Opo. Okay. Can you read the number 1, please? Biao. Tapos tingnan nyo dito yung kwan. Sagutan muna din. Go. Alin sa mga sumusunod na kasuotan ang pinakaangkop Mong mong isuot isuot para sa inyong klase sa physical education or PE. So, nasaan dito yung nagpapakita na kasuotan na angkop sa inyong PE or physical education? The letter A or letter B or the letter C? Oh, teacher lang. Gusto ko na. Okay. Tama ba yung sagot ni Bial? Opo. Tama. Yan yung nagpapakita na kasuotan or angkop na kasuotan sa pagmamagitan ng PE or physical education. The next one, can you read the number 2? Darrell James. Alin sa sumusunod na ang Ginagamit, panggupit panggupit, panggupit ng mga bagay tulad ng tela. which is the right one. Okay, correct ba yung sagot ni Darrell? Opo. Paano niyo nasabing correct yun? kunting po yun. Gunting yung pinili niya, which is tama. Kasi ang nakalagay dito, alin sa mga sumusunod ang ginagamit panggupit ng mga bagay tulad ng tela. Okay, tama yan. Who wants to read the number 3? Okay, Jalo. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang matanggal ang medyong kumapit sa damit? Which is the right? A, B, or C? Tama ba yung sagot ni Jello? Opo. Tama, which is detergent or Zonrox. Who wants to read the number 4? Aryan. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gamitin lagyan ng itong Iyong maruruming, maruruming kasuotan. which is the right. Oh, very good. Correct kaya yung sagot ni Aryan? Opo. Ano ba to? Basket with pwedeng vegetables, paglagyan ng vegetables, pwedeng fruit, anything, basta hindi siya panglagyan ng maruruming kasuotan. The right one is the letter B. Correct sa Aryan. Okay? Next one. Who wants to read the number 5? Daryl James. Alin sa mga sumusunod ang nagsisilbing Pangangalaga mula sa pagkakatusok sa balat ng tulis ng karayang kapag nahi. nahi. Which the right one?
Na-discuss ko kanina to. Pang-protekta sa daliri. Which is the one. Right one. Saan dito? A. Tama kaya yung letter A? Opo. Tama ba yung letter A? Opo. Sure? Opo. Which is correct. Tama. Yung didal. Where's na the didal? Ito yung didal. Ito yung pangangalaga sa daliri upang hindi matusok yung daliri natin. Okay. Sino kaya magsasagot sa last number? Bial. Can you read then answer it? Alin sa mga sumusunod ang ginagamit sa pagsusukat ng tela at iba't ibang bahagi ng katawan ng tao kapag Nahi. nananahi? Oh, which is the right one here? Tama kaya yung sagot ni Bial? Tama kaya yung sagot niya? Opo. May klase pa ba ako? Opo. Which is tama. Yung tape measure or medida. Okay. So, ito yung isang activity natin. Which is, tama naman kayong lahat dito based sa sinabi nyo at based sa tanong kung saan nyo pinili yung mga sagot ninyo. And then, naba kayo sa next activity natin, which is madadali lang naman. Okay, we proceed to the next activity. Are you ready? Opo. This is the last activity that we tackled. Can you read the direction? Darnell James. Tukuyin kung tama o mali ang saan ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong mga sagot sa harap. Okay. Tukuyin daw kung tama o mali ang sinasaad ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa harap. So, number 1, who wants to read? Jello. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong kasuotan. Dapat manatiling maayos at malinis ang mga ito upang matagal mo itong magagamit. Upang matagal mo itong magamit. So, tama or mali? Tama. Tama? Are you sure? Opo. Okay. Idikit. Okay. Who wants to read the number 2? Bial. Bago mo po kung saan sa ang lugar hindi marumihan ang damit o pantalon, siguraduhin malinis ang lugar na upuan. Upuan. Tama or mali? Tama. Tama. Are you sure? Tanggalin mo muna. Okay, correct yung number 2. Who wants to read the number 3? Aryan. Kapag namansyahan o narumihan ang damit, Labhan. buhan ito agad para Madaling. matanggal at hindi Ganong. Kumapit kumapit sa damit ang dumi o mansa. sa Tama or mali? tama. Tama yung sagot ni Aryan? Opo. Okay, tama. Number 4, who wants to read? Ako na yung last. DJ.
Gumamit ng bleach para tanggalin ang Dumi. dumi o mancha. Gamitin ang Naayon. ayon sa kulay ng damit. May mga bleaching solution para sa mga Puti at mga may kulay. Tama or mali? Tama! Tama ba yung answer mo? Hindi mo pa tinanggal yung digit mo. Okay, tama yung sagot. Ako na mababasa sa number 5, pero tatawagin ko kung sino magdidikit neto. Napakita ko naman na yung answer. No worries. Magsuot ng angkop na kasuotan ayon sa gawain tulad ng pajama, duster at short o pantulog. Dapat maluwag sa damit ang pantulog upang ito ay maginhawa sa pakiramdam. Tama or mali? Tama! Who wants to pick this? Okay, Biel. Kasi nauna kang nagtaas ng camera. Okay. Lahat ng mga sagot nyo is Tama! wala akong nilagay kasi puros tama lang. So, this is the second activity na tackle natin. Ang tukuyin kung tama or mali ang sinasad ng bawat pangungusap, isulat ang iyong mga sagot sa harap. So, tama lahat. So, tapos na yung ating discussion. Pero bago yon, let's recall muna doon sa mga diniscuss natin or review sa mga natakal natin for today. And bago tayo magtapos sa ating pangangalaga sa sariling kasuotan, ano nga ba yung 6 na mahalagang kagamitan o materyales sa wow naman, very active sila. Hindi pa ako tapos na nagsalita. Okay, ano yung mga 6 na magagamit o materials na kinakailangan sa pangangalaga sa sariling kasuotan? Yes? Pin cushion. Pin cushion is right. Bial? Medida. Medida. Gunting. Gunting. Meron bag. Emergency bag. The 2, sinong sasagot? Pincases. Pin cushion. Bidal. Bidal is correct. So, yun is 6. Tama lahat yun. So, that's it. Sana may natutunan kayo sa ating discussion for today. And the assignment I will be sent to you into GC. Or tignan natin bukas. Kasi yun yung assignment nyo. So, that's it. May natutunan ba kayo tungkol sa pangangalaga sa sariling kasuotan? Opo! Okay, bago tayo magtapos, I would like to thank this opportunity, guys. My dear class, thank you for this opportunity na maturuan ko kayo kung ano yung mga knowledge or na-adapt ninyo for my demonstration. Thank you and have a see you tomorrow.